Alexa, you can't run from me. Gulong-gulo ang isip ko, habang pinapalibot ang paningin sa paligid. Hindi ko lubos akalain nang magising ako kinaumagahan, ay nasa loob na ako ng barko, at walang ibang nakapalibot sa amin kundi ang dagat. Naaalala ko pa kagabi nang bigla niya akong dakmin, at takpan ang aking bibig. Bigla na lang akong nawala ng malay at heto na kami ngayon. Kahit saan ako tumakbo sa barko, ay mabilis niya akong nahahabol. Parang tambol na paulit-ulit, na kinakalambag ang dibdib ko sa labis na kaba at takot. Humawak ako sa riles ng barko, nang may lukot na mukha. Habang nakatitig sa nakakatakot na dagat. Sa oras na tumalon ako rito, paniguradong hindi ako mabubuhay. Pero kailangan kong makatakas at makabalik sa anak ko. You can't swim, Alexa. Don't even think of jumping off. Napatili ako sa gulat, nang marahas niya akong hilain mula sa likuran at ilayo sa riles. Let go of me, you ruthless ex-husband. Kaagad na namula ang mga mata ko. Nararamdaman kong anumang oras, ay bubuhos na ang mga luha ko. Nag-uumapo ang emosyon ko, at gusto kong magwala. Kahit na ayaw kong paniwalaan na nandito siya, ay hindi ko kayang magbulag-bulagan. Mas naging determinado akong makatakas, at makalayo sa kanya habang buhay. Sa loob ng 3 taon, Isagani, hindi ko pa rin nakakalimutan ang pagwasak mo sa puso ko noon. Dahil sa'yo kaya nangyari sa akin to. Ex-husband, mas kinulong niya ako sa kanyang braso mula sa likuran. Ganon na lang kahigpit ang pagkakapulupot ng dalawa niyang braso sa baywang ko, kung kaya't hindi ako makapalag. Pakawalan mo ako, Isagani, hindi ako nawalan ng pag-asang makawala. I don't remember having an annulment with you. Narinig ko ang paglalim at pagsama ng tono ng kanyang boses malapit sa aking tainga, na agad kong kinatigil. Do you really expect everything to go according to your plan, by just giving that filthy money, Alexa? Wala nang ikalulukot pa ang mukha ko sa narinig. What is he saying? He's supposed to be glad that I left. He should be lying in bed with Marian after that. What else do you want from me, Isagani? Please just let me go. Ayoko nang bumalik. Ayoko na, ano ba? Kahit anong pagpupumiglas ko, ay hindi niya ako pinapakawalan, ni hindi man lang siya natitinag. Kahit anong hampas ko, tadyak at pananakit, ay parang wala siyang nararamdaman. Ilang beses akong napahikbi, at napapagod na tumigil sa pagwawala. Para ko lang sinasaktan ang sarili ko sa ginagawa. Nakakapanggalaiti na parang ang hina-hina ko, kumpara sa kanya. You're done now. Sarkastiko niya pang tanong. Isagani, no. Binuhat niya ako sa kanyang balikat, na parang sako ng bigas. Muli kong kinuyam ang mga kamao ko, para pagsasapukan ang likod niya. Nang hindi makontento, at makailang beses kong sinabunutan ang buhok niya. Habang ginagawa ko iyon, ay magkakasunod na nagsisipagbagsakan ang mga luha ko, kasabay ng panginginig ng aking mga labi. Totoong naaamoy ko si Isagani ngayon, nahahawakan ang katawan niya, at nakakaaway. Ang asawa ko na mahal ko noon. Bakit kailangan pa niyang magpakita sa akin ulit? Noon pa man ay nakapagdesisyon na ako, na hinding-hindi ako babalik sa buhay ko na kapiling siya o ni Brantley, maski maghanap ng bagong lalaki sa buhay ko. Ang buhay ko at buo kong pagmamahal, ay nakalaan na lamang sa anak ko. At alam kong hinahanap na niya ako ngayon. Parang winawasak ang puso ko, sa tuwing may isip ang paraan niya ng pagngawa, sa tuwing nawawalay sa akin kahit isang minuto. Paano na lamang ngayong ilang buwan na akong wala sa tabi niya? Bumalik ako sa realidad, nang ibagsak ni Isagani ang katawan ko sa malambot na kama. Agad akong umayos para umupo. Nanlaki ang mga mata ko, nang may nanliliksing mga mata niya akong pinakatitagan, habang dahan-daang tinatanggal ang botones ng kanyang polo. It doesn't matter if you think of me as an ex-husband. I've brought you to be my slave anyway. Nangilabot ako sa sinabi niya, at sa paraan ng pagtaas ng sulok ng labi niya. I didn't buy you as a wife, don't get the wrong idea, since you never even became one to me before. Unti-unti kong nakuyam ang mga kamao ko sa bedsheet, habang pilit na nilalabanan ang mga titig niya. Kahit na nababalot ng tubig ang mga mata ko, at malabo siya sa paningin ko, ay walang kasing sama ko siyang tintigan.
Alam ko namang hindi niya ako titratong tunay niyang asawa noon, simula nang magpakasal kami, dala ng nakasaad sa kontrata. Pero kailangan niya ba talaga iyong ipamuko sa akin ng paulit-ulit, hanggang sa ngayon naming pagkikita? Nagkiskisan ang mga ngipin ko sa labis na galit, nang bumakas sa alaala ko ang nasaksihan noon 3 taon nang nakakaraan. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisisihan ang magpakasal sa iyo, Isagani. Simula noon hanggang ngayon, kinasusuklaman kita. Ang mga mata niya ay walang bahid ng anumang emosyon, walang kabuhay-buhay o sigla, habang mababa akong tinatitigan. Pakiramdam ko'y mas naging nakakatakot ang itsura niya, kumpara sa huling pagkakatanda ko sa mukha niya. Dahilan para panlamigan at panginigan ako ng katawan. Napaigtad ako nang itaas niya ang kanyang kamay. Ganon na lang ang panlalaki ng mga mata ko, at agad na napayuko ng tatama ang palad niya sa akin. Kaagad kong pinrotektahan ang ulo ko, gamit ang braso ko. Hinintay kong makaramdam ng sakit. Subalit ilang sandali pa ang lumipas na walang nangyari. Nang magangat ako ng paningin, ay muling nagsalubong ang paningin naming dalawa. Madilim ang mukha niya. When did I ever hurt you for you to react like that? Napaasag siya at tinuloy ang paghaplos sa aking ulo. Kada haplos niya sa aking buhok, ay siyang pilit kong pag-iwas. Gusto kong matawa sa tanong niya. When did he ever hurt me? Para muling tinutusok ang puso ko. Tila ba'y dumadagdag sa sakit ang malamang hindi niya pinagkakatandaan ang mga sakit na dinulot niya sa akin noon. Hanggang ngayon ay daladala ko. I'm begging you, Isagani. Please let me go. Nilambutan ko ang ekspresyon sa aking mukha, sa kabila ng bagzo ng damdamin. Nagsusumamo akong tumitig sa kanya. Let's not meet each other again in this lifetime, please. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin, at akto akong walang namamagitan sa atin. Isn't that fair enough? And what's good for the both of us? We don't want to be entangled with each other again. Muli niya akong tinulak sa kama, dahilan upang mapahiga akong muli. Napalitan ng galit ang malambot kong ekspresyon, at malakas siyang sinigawan. You don't tell me what to do, Alexa. Niyakap niya ako bilang atake. Hindi ko nagawang makalaya nang hawakan niya ang magkabila kong pulsuhan, at nilagay sa ibabaw ng aking ulo. Para siyang leon na handang umatake. Uulitin ko, mas kinulong niya ako sa pwesto gamit ang kanyang katawan. Binili kita hindi para umaktong asawa sakin. That marriage contract we had was long gone, and you're going to serve me as a slave from now on. You are now a slave, who's not even worthy of calling my name. Nanigas ako habang pinapakinggan ang banta niya sa aking tainga. Ganoon na lang ang pag-angat-babo ng aking dibdib sa naninikip kong paghinga. Stop this, nang inig ang aking boses, pinanghihinaan ng lakas para pumalag. Ano bang mapapala mo rito? That's something you would never understand. No, napatili ako nang punatin niya ang tela sa aking ano. Hindi ko alam kung paanong ibang bestida na ang suot ko ngayon, imbes na gown. Pero para isiping siya mismo ang nagsuot sa akin ito, noong wala akong malay, at ngayon na may hinuhubad sa aking katawan, ay parang gusto kong magwala. Paos na boses ko sa kakasigaw, at wala na akong may batong lakas sa kanya. Napasinghap ako ng hangin, nang maramdaman ang paghinga niya sa aking leeg. Para bang may kuryente na damaloy sa buong katawan ko, nang maramdaman ang mainit niyang labing dumadampi sa leeg ko. Nagbalik sa aking alaala, ang mga panahong malaya naming ginagawa ang bagay na to sa mansyon. Hanggang sa masaksihan kong ginagawa niya rin ito kapiling ang ibang babae sa lugar na yun. Nag-uunahan sa pag-apo ang mga luha ko, at makailang beses akong napahikbi. Mas bumigat naman ang kanyang katawan sa aking ibabaw, saka ko naramdaman ang pagiging agresibo ng kanyang mga halik, na animoy walang pakialam sa pagtutol ko. Nagawa niyang ikulong ang dalawa kong pulsuhan gamit ang isang malaki niyang kamay. Habang ang isa naman ay nagsimulang maglikot sa aking katawan. Dama po iyon sa aking chest pababa sa aking baywang, hanggang sa makarating sa aking tiyan. Bawat haplos niya ay siyang panginginig ko. Stop, paus kong impit na sambit. Subalit wala siyang narinig. Tinaas niya ang bestidang suot ko. Ilang beses akong napasinghap ng hangin. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko, ay para na akong aatakihin, at mahihimatay anumang oras.
Don't do this, please. Hindi inaasahang bigla-bigla niyang sasakupan ang aking labi. Nagsipagtaasan ang mga balahibo ko sa braso, at mas lalong tinakasan ng lamig. You're not allowed to talk, aniya sa sandaling paghiwalay sa aking labi, at mabilis din yung sinakop muli. Mariin akong napapikit, hindi siya malugod na tinanggap. Kahit anong pagpupumilit niya, ay siyang hindi ko pagtugon. Para siyang uhaw na estranghero, na hindi nakatikim ng tubig sa loob ng ilang araw. Sa isiping iyon, ay mas lalong nagwawala ang puso ko. That's it. Don't make unnecessary moves. You only have to obey me from now on, and for the rest of your life, he said, whispering each word in my ears. That's the price you pay for abandoning me, Alexa. Why aren't you eating? He asked impatiently. Stop curling up in the corner and eat your food. Mas niyakap ko ang dalawa kong tuhod, habang nakayuko sa sulok, hindi siya tinutuunan ng pansin. How stubborn, pagalit siyang umalis sa harapan ko. Eat your food or starve to death, your choice. What a waste of money. Napaigtad ako sa narinig, at pinagmasdan ang likod niya, hanggang sa makaalis siya sa kwarto. Who told you to buy me? How I wish it wasn't you. Kanina ko pa nilalabanan ang gutom. Sadyang hindi ko murang kumain matapos ng ginawa niya sa akin kahapon. Ramdam ko pa ang panghihina ng katawan ko. Hindi ko murang tingnan ang mga markang iniwan niya, sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Naiinis ako sa kanya sa ginawa niyang yun, at mas naiinis ako sa sarili ko, dahil wala akong nagawa para mapigilan siya. You only have to obey me from now on, and for the rest of your life. Paulit-ulit yung umaalingaw sa isipin ko. Ganon na lang ang pagbagso ng damdamin ko. Hindi ko hahayaang mangyaring habang buhay akong magiging ganito sa piling niya. Hindi ako makakapayag na lahat ng gusto niyang gawin sakin, ay magagawa niya. Nadidiktahan niya lang ako sa kahit paanong paraan niya. Gusto niya akong alipinin habang buhay. You're so cruel, Isagani, bumaon ang mga kuko ko sa aking palad, sa namumuo na namang pagkamuhi sa kanya. Sumanghap ako ng hangin, at malakas iyong pinakawalan. Napatingin ako sa pagkain kanina niya pa binibigay sa akin, saka iyon sinimulang galawin. No matter what was going to happen, I needed to execute a plan first, and escape alive for my son. Hindi dapat ako madala ng emosyon. Dahil lagi nito akong dinadala sa kapahamakan. You should eat your dinner, before I force you to do so, he warned me. Matalim ang paningin akong nakatingin sa pagkain, na nasa harapan ko. Hindi katulad kanina na nagawa kong kumain mag-isa, ngayon ay pinilit niya akong isabay kumain sa magarang dining room ng barko. This is my last warning, Alexa, walang halong emosyon ang boses niya, na seryoso at nakakatakot pakinggan. Kinagat ko ang dila ko ng sobrang diin, bago hawakan ang kutsara, at sirain ang perpektong pagkakabilog ng kanin. He sneered. The next time I command you to do something, there will be no last warning. You will automatically face a punishment. Hindi ko siya kinibo. Paunti-unti, ay sumusubo ako ng pagkain sa mabagal na paraan. I still find it ridiculous, aniya, para makita-kita sa black market. It's very obvious, what it turned out to be between you and that guy. Napahinto ako sa ginagawa, subalit nanatiling walang kibo. Pinanatili ko ang pagkakayuko ng aking ulo sa pagkain, na animoy walang naririnig. He chuckled. That Brantley seemed to have messed up your life big time. Sandaling tinusok ng karayom ang puso ko, sa nakakainsultong paraan ng pagsasalita niya. Matagal nang sira ang buhay ko, lalo pa nung ikasal ako sayo. Agad akong napalunok matapos iyong igiit. Pilit kong tinago ang takot sa emosyon ko. Between bad and bad, you should know who to choose, Alexa. Ramdam ko ang sama ng tingin niya sa akin, sa kabila ng sarkastiko niyang ngisi. I wouldn't have gotten you sold in the black market. What's the difference? Gusto kong matawa, saka ko sinalubong ang paningin niya. It's me whose life is a living miserable already. Yet you still chose to be with him. Isn't the outcome of your way out of me a big slap to your face? His looks are ridiculing me. Hindi ako nakatugon, at pinili na lamang manahimik muli.
Binantong ko ang sama ng loob ko sa pagkain, saka unti-unti kong kinalma ang sarili. I shouldn't lose myself in front of him again. I shouldn't let myself be driven by my emotions again. Look at you now, no money, shelter, or even worth. That's a big shame, isn't it? Pilit ko siyang hindi pinakinggan. If it wasn't me who bought you out there, malamang sa malamang hindi ka na humihinga. Suminghal siya. You're still lucky you're alive and even eating expensive foods now. Nang hindi ako tumutugon, ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. You should show me gratitude, and keep away from that attitude, Alexa. You have no other choice but to obey, and serve me from now on. That is the only purpose you have now. Nakuyam ko ang kamao ko, at hindi na iwasan ang sarili na pakatitigan siya ng masama. Subalit nginisihan niya lang ako. And don't even think of escaping again. Kahit na tumakbo ka, magsumbong sa mga pulis, o sinong taong sa tingin mo makatutulong sa'yo. You can never escape me. I have everything this world has, and you have nothing. Keep that in your mind. Sa sinabi niyang iyon ay bumalangka sa alaala ko ang anak ko. Mapait akong tumugon sa kanya. Malika. I held back my urges to continue saying what's on my mind. Hindi ko dapat siya bigyan ng ideya tungkol sa anak ko. Kung ako nakuha na niya, pues hindi si Dushel. Hindi ang anak namin. Hindi ko hahayaang makilala niya ang batang yun. My son has already suffered abuse from Brantley. I won't let him experience the same with his own father. I will do everything to protect my son's innocence, and won't let him end up like me. Stop your tears. Did I give you any reason to cry now? Napaigtad ako sa nakakatakot na boses ni Isagani, na siyang nagpabalik sa aking sistema. Saka ko lang namalaya ng guhit ng luha na nakatakas sa mga mata ko. Agad ko yung pinunasan, at saka samubo ng pagkain, na parabang walang nangyari. Kahit nagaano ko kamis ang anak ko, kailangan ko paring magpakatatag. Finish your food first. Then take a shower right after. Matunag siyang tumayo at sandali akong pinakatitigan. I'll be waiting in the room. Kaagad na nalukot ang mukha ko sa huli niyang sinabi, bago ako talikuran. Nang inig at mabilis na nanlamig ang katawan ko sa kinauupuan, sumagi sa alaala ko ang ginawa niya sa akin kahapon. He has taken me by force, and everything has gone chaotic. I should escape. Namumuo kaagad ang taranta sa puso ko, at nagmamadaling lumabas sa dining room. Subalit bago pa ulit ako makahakbang, ay automatiko akong napatigil. Mapait akong natawa sa aking sarili, at wala sa sariling napasabunot sa aking buhok. What other plan is left? What other choice do I have? Nothing. I choked while admitting it. Nothing at all. Malalim akong huminga ng paulit-ulit. Unti-unti ay hamupa ang pagpapanak ng puso ko. Tumangala ako sa madilim na kalangitan, at mariing ipinikit ang aking mga mata. I must stop contradicting myself. Isagani Santiago gets what he wants, and he doesn't give empty threats. Kahit na gustong-gusto ko nang makalaya ngayon, at hindi na siya makita habang buhay, hindi iyon basta-basta na lang mangyayari nang hindi dumadaan sa mabagal, at masusing proseso. Kung tatalon ako ngayon sa barko, walang tsansa na makakabalik ako ng buhay sa anak ko. At kung hahayaan kong makalayag kami bago tumakas, may posibilidad na mahuhuli niya ako agad, at mas mahihirapan na akong tumakas sa mga susunod na babalakin ko. I need someone who can help me escape, when we come back to his mansion. I needed you when I escaped before, and I still need you to escape again, Raquel. Siya lang ang makakatulong sakin ngayon. I have no other choice, but to obey and submit myself to Isagani for now. Linlangan siya, Leon ang kailangan kong gawin, hanggat hindi ko pa muling nakikita si Raquel. He's been addicted to my body then and now. I might as well serve him the way he wants so that he will never forget about it. Slowly, he will end up miserably crazy, when I'm gone for the second time. I'll make sure you never get to see me again, when that time happens, Isagani.